talaga ng bagay nagde-determine sa ano talaga ang ating mga ginagawa. At ang lahat ng ating ginagawa, nagsisimula talaga sa ano ba yung pinaniniwalaan natin. Kaya ngayong 2025, kailangan talaga nating asamin sa ating mga puso yung theme natin na Transition for Open Doors. Asamin talaga natin sa ating mga puso na talagang magbukas ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil nakadepende po talaga sa anong meron dyan sa puso mo ang magbubukas para sa buhay mo. Uulitin ko po, nakadepende talaga sa puso mo ang magbubukas sa buhay mo. Sabi nga ni Tito Sam kanina, di ba? Kung ano yung nasa puso mo, yun din yung palalaguin. Yung kung ano yung nasa puso mo, doon din magsisimula. So, ibig sabihin, lahat talaga ng bagay, ang determining factor ay ang ating puso. Ang sinusukat ay ang ating puso. Amen? So, ngayong 2025, transition for open doors, a whole year of transition, we need to get right with God. Sabihin mo sa katabi mo, get right with God. Get right with God. Amen. Alam niyo po ba kung ano ang sinasabi ng manok? Anong sabi ng manok? Anong tunog ng manok? Pero alam niyo po ba na ang manok ay gusto ring pumunta ng langit? Alam mo ba bakit gustong pumunta ng langit ng manok? Kasi he wants to talk to God! Talk to God! Oh, di ba? Yan, napakinggan ko po yan dun sa piniplay ko laging video kay Zechariah. Kaya daw gustong pupunta ng manok sa langit kasi gusto niyang talk to God. Oh, di ba? Kaya tayo din, dapat naisin natin sa ating mga buhay na makausap natin ang Panginoon ngayong 2025. Amen? Amen. So ano po bang ibig sabihin ng transition? Ang ibig sabihin ng transition ay a change from one thing to the next, either in action or state of being. May pagbabago. Mula sa ganito, papunta sa ganon. May pagbabago. Yan ang pinaka-importante sa transition. So kung ang 2025 ay a year of transition for open doors, ang tanong, anong pintuan ang gusto mong mabuksan sa buhay mo? Mamimili ka sa 4 na pintuan. Ano ba yung mga unang pintuan? Open heaven? O gusto mo ng open ground? Gusto mo ba ng bukas na langit? O gusto mo ng bukas na lupa? Gusto mo ba ng pagpapala? O gusto mo ng pagpapalo? Yan. Nakadepende talaga sa ano ang nasa puso natin ang mabubuksan. So, sino po dito ang gusto ng pagpapala? Amen. Taas ang kamay. Ako din, gusto ko ng pagpapala. Pero alam mo ba, kapatid, hindi lang pagpapala ang gustong ibigay ng Panginoon sa iyo at sa akin. Kaya basahin natin ang Matthew chapter 6, verse 30 to 33. Yan. Basahin natin ang Matthew chapter 6, verse 30 to 33. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? Sabi mo sa katabi mo, why do you have so little faith? So, don't worry about these things, saying, what will we eat? What we will drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of the unbelievers. So ang salita ng Diyos nagsasabi, kapag ka nag-aalala ka sa ano ang kakainin mo, ano kayang ipapakain ko sa mga anak ko, paano ang pag-aaral ng mga anak ko, paano kaya ang bukas ko, ano kayang isusuot ko, sila naka-Gucci, ako naka-ukay-ukay. Ang sabi ng salita ng Diyos, ito ang mga nasa isipan ng mga taong hindi naniniwala. O, sino po dito ang mga taong hindi naniniwala?
O syempre, wala. Amen? Amen? So, alisin talaga natin ang ating mga pag-aalala. Kasi itong mga bagay na to ay mga kaisipan ng mga taong walang paniniwala at walang pananampalataya sa Diyos. But, your heavenly Father already knows all your needs. Sabi mo sa katabi mo, alam ng Ama natin anong pangangailangan natin. Amen. Alam ng Ama kung anong mga pangangailangan natin. Kaya sabi niya, seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything you need. Palakpakan po natin ang Panginoon. He will give us everything we need. May kondisyon. Seek. Seek. Kailangan talaga nating isik ang Panginoon sa ating mga buhay. Mamuhay talaga tayo ng may katapatan sa paningin ng Panginoon. Live righteously in the sight of God. Amen? Kasi mga kapatid, ang pagpapala, yan ay mga good gifts from the Lord. Mga regalo ng Diyos yan sa atin, pero hindi yan ang ultimate goal ng Diyos para sa buhay mo at para sa buhay ko. Dahil ang pagpapala ay provision ng Panginoon to sustain you, to equip you, and to fulfill your life's purpose. Again, ang pagpapala ng Diyos ay provision niya para sa iyo at para sa akin to sustain us and to equip us. Para sa alin? Sa purpose na inilagay niya sa mga buhay natin. Kaya nga, blessings sustain, but faith empowers. Ang blessings na tinatanggap natin, nagsusustain siya. Ano bang ibig sabihin ng nagsusustain? Ibig sabihin ng sustain, to support, to keep something going, para ikaw ay merong gasolina. To equip, para merong ma-provide ano ba yung mga necessary, ano ba yung mga pangangailangan mo, in order na malakaran mo ang purpose na inilagay ng Panginoon sa'yo. Pero ito ay equipment lang. Ito ay mga bagay lang na will sustain you. Ang pagpapala, it is just something that would keep you going, pero ang pananampalataya will what? Empower you. Ang pananampalataya will give you the ability to make changes. Ang pananampalataya, it will give you a power and authority to do something. Kaya mong sabihin, sa pagkain ka lang, kaya kang i-multiply ng Diyos. Amen? Kaya mong sabihin sa problema ka lang, may solusyon ng Diyos. Empower. Ang pananampalataya will empower us. Kaya napakahalaga ng meron tayong pananampalataya. Get right with God. Kailangan talaga nating puno ng pananampalataya. Alam ng Panginoon kung ano ang mga pangangailangan natin. God will take care of our needs. Amen? So, ibig sabihin, kailangan talaga lahat tayo, umalis talaga tayo sa kaisipan na ang pananampalataya ay ginagamit natin para pagpalain tayo. Mga kapatid, pinagpala na tayo from the very beginning. Kaya nga, bago nilikha ng Panginoon si Adan, nilikha niya muna ang lahat ng pangangailangan nito. In-equip na ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan ni Adan para pag nandoon na siya, may magagamit na siya. Amen? Pag natuklasan mo ang purpose na inilagay ng Panginoon sa buhay mo, may magagamit ka na. Nandoon na yung provision, kailangan lang nasa tamang posisyon ka. Amen? Alam mo bakit tinawag si David na a man after God's own heart? Bakit kaya tinawag si David na a man after God's own heart? Kasi he pursued God's heart and values the same things as God. Nilagay talaga ni David sa puso niya ang Diyos. Kaya sabi ni David sa Proverbs 30 verse 7, "Oh God, I beg two favors from you. Dalawang bagay ang hihingin ko sa iyo bago ako mamatay. Ang unang bagay, sabi niya, help me never to tell a lie.
Tulungan mo ko, Lord, na huwag akong magsisinungaling. At pangalawa, give me neither property nor riches. Give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I grow rich, I may deny you and say, who is the Lord? And if I am too poor, I may steal and thus insult God's holy name. Bakit tayo mag-aasam ng mga kayamanan sa mundo kung ang mga kayamanan naman na ito ay pwedeng magpahiwalay sa atin sa Diyos? Year 2025, let us get right with God. Amen? Kaya sabi ni David, create in me, Lord, a clean heart, renew a steadfast spirit in me. It is only having this kind of heart that we will be able to, that God will be able to restore in us the joy of our salvation. Yun ang sabi niya sa verse 12. At alam mo, pag na-restore ka sa Panginoon, pag ikaw ay nagkaroon ng transformation na galing sa Panginoon, sabi niya sa verse 13 ng Psalms 51, then I will teach transgressors your ways. Makakapagturo ka sa lahat ng mga nagkakasala din sa Panginoon because you will be able to lead them to salvation. Hello? Desire in your heart that God will create a new heart in you. Because that's the only time na ikaw ay magiging kagamit-gamit sa Diyos. Get right with God. Ngayon ang tanong ko po, alam mo ba kung anong purpose ng buhay mo? Yan. Yan ang tanong natin ngayong umaga. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng 2 minutes each. Yung katabi mo na lang. Tatlo-tatlo. Meron po tayong mission for today. May 2 minutes lang po ang bawat isa. Walang interruption. Walang right or wrong answers. Kailangan nyo lang pong makinig sa bawat isa. Magpa-flash ng 6 minutes sa screen si Gabi. At sasagutin nyo lang po, ano ang purpose ng buhay mo? At sa lahat po ng mga nasa online live ngayong oras na ito, pwede po kayong kumausap sa mga katabi nyo dyan, sa mga kabahay ninyo dyan, or pwede po kayong tumawag or mag-call somebody para tanungin lang at i-share lang kung anong purpose ni Lord sa buhay ninyo. Okay po ba? So, harap-harapan kayo sa isa't isa. 2 minutes lang po, mabilisan lang. Mag-share kayo, ano ang purpose, anong naiintindihan mong purpose ni Lord sa buhay mo. Okay? Yan. Find your partner na agad. Okay. Timer starts. 2 minutes each lang ha. 2 minutes each. Ayan. Hanapin na agad ng partner. Harap na sa isa't isa. 2 minutes each. Lahat po magpa-participate. I-share nyo sa katabi ninyo anong purpose ninyo. Okay? Timer starts now. Wala pong counseling. Walang sharing lang po tayo purely. Anong purpose ni Lord sa buhay ninyo? Isa lang muna ang magsasalita. O, 1 minute each na lang raw pala. Mabilis lang raw pala. O, 1 minute each lang. Bawat isa, 1 minute. Okay, time's up. Yung isa naman ang magsasalita. Anong purpose ni Lord sa buhay niya? Walang interruption, ha? 1 each.
Okay, next. Isa pa, yung pinaka-last. Mag-share 1 minute. Anong purpose mo sa buhay? 1 minute lang, 1 minute. Lahat po sasagot ha, walang magpipreach. Hindi po tayo counseling. Sharing lang po tayo. Kailangan lang nating ma-define kung ano ba yung purpose ni Lord sa ating mga buhay. Ano po yung tingin ninyong purpose ninyo? Bakit tayo nandito sa lupa? Okay, time's up. Ayan, lahat po ba nakasagot? Taas ang kamay ng lahat nakasagot? Okay. Meron po ba dito ang hindi niya pa alam, hindi niya pa masabi ano talaga yung purpose ng buhay niya? Aminin mo, taas mo ang kamay kapag hindi mo pa alam. Thank you po for being honest. Meron pa po ba dito ang hindi pa nakakaalam anong purpose ng kanyang buhay? Thank you po for being honest. Sa lahat ng mga honest, pinagpala po kayo ngayong umaga. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung hindi mo pa alam kung anong purpose ng buhay mo, ngayong umaga, sasabihin ko po sa inyo, may purpose po ang buhay ninyo. May purpose po ang buhay ng bawat isa. At sabi niya sa Acts chapter 13, verse 32, basahin po natin sabay-sabay. Nakikita po ba ng lahat? Sabay-sabay po nating basahin in 3, 2, 1, go! Amen! Ang purpose ni Lord para sa ating lahat ay bumalik talaga tayo sa original design niya para sa mga buhay natin. Ang original design ni Lord sa buhay natin, tayo ay kanyang mga anak at siya ay ang ating ama. Ang original purpose talaga ng Panginoon para sa ating mga buhay ay bumalik talaga tayo sa original design niya. Tayo ay kanyang mga anak. Dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Kanya. Kaya nga, sabi niya dito, you are my son, today I have become your father. Sabi mo sa katabi mo, today. Today. Hindi bukas. Hindi kahapon. Ang sabi ng salita ng Diyos, today I have become your father. Kaya ang purpose ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa ay tayo ay magdala ng good news para sa lahat ng mga nawawala pa sa tatay natin. Ang purpose ng Diyos para sa bawat isa ay mabuo sa buhay natin, malaman natin na ang pangako ng Diyos para sa iyo at para sa akin ay ikaw ay anak niya. Pagpapala ba ang pangako ni Lord? O ang pagiging anak niya? Tatanungin ko po kayo ulit, ano kaya ang pagpapala ni Lord? Yung anak ka niya? O yung mga hinahanap mong mga bagay ng mundo? Hindi mo ba alam, kapag ikaw ay anak, tagapagmana ka? Yung hinihingi mo, hindi mo na pala kailangang hingin kasi ikaw ang may-ari niyan. Come on, palakpakan mo si Lord. Hindi ka ba naniniwala? May-ari ka. Tagapagmana ka. Transition for open doors. Get right with God. Kailangan nating
maunawaan sino tayo sa Diyos. Kaya nga, sabi niya sa verse 38, brothers, listen, makinig talaga tayong lahat. We are here to proclaim that through this man, Jesus, there is forgiveness for your sins. We are here to proclaim, ikaw at ako, ang purpose na nilagay ng Panginoon sa buhay natin. We are here to proclaim that through this man, Jesus, there is forgiveness in our sins. And everyone who believes in Him, everyone who believes in Him is made right in God's sight. Lahat ng naniniwala, lahat ng maniniwala, lahat ng mananampalataya, we are made right in the sight of God. This is what God wants for all of us. This is the purpose that God has placed inside of us. We made right. Tayo ay naitatama. Yung posisyon ng ating buhay, yung nature natin na itatama. Kaya nga kapatid, huwag mong hanapin ang pagpapala, hanapin mo ang nagpapala. Today, I have become your father. Transition for open doors. Hindi ka magkukumahog sa pagpapala dahil ang sabi ng Diyos, tagapagmana ka. Hindi ka mag-aalala para sa bukas dahil ang sabi ng Panginoon, I will equip you and I will sustain you. Amen? Kaya nga, mga kapatid, huwag kang mag-alala dahil alam ng Diyos ang puso ng bawat isa. Romans chapter 8 verse 27 to 31, and the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying. Alam ng Diyos kung ano ang nasa puso natin. Kaya nga, naririnig ng Diyos anong sinasabi ng Spirit tungkol sa atin. Dahil ang lahat ng mga nananampalataya may namamagitan sa atin, may nananalangin para sa atin. At sino yon? Yung helper na ibinigay ni Jesus Christ para sa iyo at sa akin, na nananalangin, interceding for us and convicting us para alin? Para umalis talaga tayo sa mga mali nating paniniwala, umalis talaga tayo sa mga mali nating ginagawa, pumasok talaga tayo sa pananampalataya at paniniwala. Kailangan nating bumalik dito. Kaya kailangan talaga magkaroon ng transition sa ating mga buhay. Transition for open doors. Magkaroon ng transition sa ating mga nature mula sa patay. Mula sa patay na spirito, the Lord transition us from being alive. Patay sa kasalanan, buhay kay Jesucristo. Transition. Bago mo isipin kung anong bubuksan ng Panginoon na pintuan sa buhay mo, ang kailangan na transition na mangyari sa iyo ay magkaroon ng pagbabago sa nature ng spirito mo. Mula sa pagiging patay, binuhay ka dahil sa pananampalataya mo kay Jesucristo. Transition. Mula sa fallen nature to the divine nature of God. Renewed spirit. Bit ng spirito mo ang spirito ng Hesukristo. Transition. Alam mo, kapag walang nagkaroon ng transition dyan, pag hindi nagkaroon ng transition sa spirito mo, ang sabi niya sa Matthew 15 verse 18 to 19, but the words you speak come from the heart, that's what defiles you. Pag hindi nagkaroon ng transition sa espiritu natin, everything that will come from us will defile us. Sisirain tayo, wawasakin tayo. Bakit? Because everything that is from the heart comes evil thoughts, comes murder, comes adultery, all sexual immorality, theft, lying, slander. Ito ang mga bagay na sumisira sa atin. It is what's defiling us kasi punong-puno ng kasalanan ang spirito natin. Kaya kailangan ng transitioning. Hindi ka ba nagtataka? Kahit na nasa church ka na, pero palamura ka pa rin. Kahit na nasa church ka na, yung bisyo mo nandiyan pa rin.
Hindi ka ba nagtataka kahit nakakapaglingkod ka na pero kayang-kaya mo pa rin gumawa ng kasalanan? Kasi ang katotohanan po pwedeng nandito ka sa church pero hindi naman nagbago ang spirito mo. And it is only by the miracle of God that we will transition from dead spirit to spirit that is filled with life with Jesus Christ. Transition. Napakahalaga. This 2025, transition, magbago ang mga spirito natin. Dahil wala na manggagaling sa atin that will ever please God. Dahil ang totoo, ang nagpahiwalay sa atin, ay walang iba kundi kasalanan. Para saan na nandito ka sa church, hindi ka naman nakikinig sa anong sinasabi ng nagsasalita dito sa harapan? Para saan na nandito ka sa simbahan, pero hindi mo naman sinasaliksik at inaasam sa puso mo na, Lord, baguhin mo ang nature ko. Kaya hanggang ngayon, hindi ka makapagpatawad. Kasi bakit? Hanggang ngayon, ayaw mong magsisi. Gusto mo ng pagpapala? Gusto mo ng bukas na langit, pero ayaw mo namang magsisi. Hindi mabubuhay, hindi magta-transition ang ating mga spirito unless tayo ay magsisi at manampalataya na kaya kang baguhin, kaya kang hilumin, at kaya kang pabanalin ni Jesus Christ. Transition. Again, kung anong nasa puso natin, yun ang magiging bukal ng pamumuhay natin. Kung defiled ang nasa puso natin, anong tingin niyo po ang magiging bukal niyan? Kaya hanggang ngayon, hindi ka makapagpatawad. Kaya hanggang ngayon, hindi mo kayang sumamba. Kaya hanggang ngayon, hindi mo mabigay ang buhay mo sa Diyos. Kaya hanggang ngayon, hindi mo kayang maglingkod. Kaya hanggang ngayon, hindi mo kayang magmahal. Kasi bakit? Ang katotohanan, hindi nagkaroon ng repentant heart. Kasi pag nagrepent ka, mananampalataya ka. Kasi alam mo, kayang gawin ng Diyos ang mga kamanghamanghang gawa. Walang manggagaling sa atin na ever na magiging mabuti sa paningin ng Diyos. Only by the blood of Jesus Christ. When the blood of Jesus Christ is seen in us, that's the only time. That's the only time na sasabihin ng Panginoon, approve. That is my son. Dahil nakikita si Jesus sa buhay natin. Hindi ko po matatapos itong slide na to, pero kaninang madaling araw, nilagay ng Panginoon sa spirit ko, niremind ng Panginoon sa spirit ko, ang Passover. Kasi po talaga, ang Diyos nangungusap sa akin kapag ako'y tulog. Hindi ko alam bakit kailangan tulog ako. Pero bigla na lang akong gigisingin ng Holy Spirit. Kaya sabi ng asawa ko sa akin, parang hindi ka natutulog, pero natutulog naman ako. Ang pinahahayag ng Panginoon sa atin, yung Passover. Buksan natin ang ating mga Bible sa Exodus chapter 12. Wala po to sa PowerPoint. Exodus chapter 12. Buksan natin ang Exodus chapter 12, verse 2. Sabi niya dito, this month shall be your beginning of months, and it shall be the first month of the year to you. Ano po ba ang buwan ngayon? January. So ano po ang buwan na to? First year o last year? First year. Ngayon, ang utos ng Panginoon sa mga Israelita para tuluyan na silang ma-release sa pagka-slave nila. Ang utos ng Panginoon sa kanila, bawat isa ay kailangan may tupa. Basahin niyo po sa verse 7. Sabi niya dito, ang utos niya kay Moses para sa lahat, sabi niya, and they shall take some of the blood and put it on the two doorposts and on the lintel of the houses where they eat. So ibig sabihin, kailangan ilagay ng lahat yung dugo ng lamb sa doorpost, sa pintuan at sa mga bintana, sa lintel. Kailangan, lahat ng access ng tahanan, kailangan merong dugo. At sabi niya sa verse 3,
Sabi niya dito, speak to all congregation of Israel, saying, on the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb. Every man. Ibig sabihin, bawat isa, kailangan merong silang tupa. Bawat isa, dapat may tupa sila, at according to the house of his father, a lamb for every household. Bawat tahanan, kailangan nandoon yung dugo ng tupa. Alam niyo po ba, bakit napakalaga yung tupa na yon? Kasi pag hindi nakita ang dugo doon sa tahanan na yon, ang sabi niya sa verse 12 ng Exodus chapter 12, I will pass through the land of Egypt on that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and the beast, and against all gods of Egypt, I will execute judgment. Transition for open doors, the Lord will execute judgment. Ang tanong ko, when the Lord executes judgment, alam mo ba kung paano siya kikilos? Alam mo ba kung anong kondisyon niya? Alam mo ba kung anong pinagagawa niya? When the Lord executes judgment, anong safety mo? Hindi mo ba alam na pag ang Diyos nag-execute ng judgment, bubukas ang lupa? Hindi mo ba alam na pag ang Diyos nag-execute ng judgment, kaya niyang i-wipe out ang isang city? Kaya niyang i-wipe out ang isang buong bayan. At alam mo kung anong matindi? Pag ang Diyos nag-execute ng judgment, 40 years of flood all over the earth. Get right with God. The only thing that will get you and I right with God ay pag nakita ang dugo sa ating mga buhay. Sino yung dugo na yon? Walang iba kundi si Jesus Christ. Mga kapatid, sabi niya sa James chapter 2. Sabi niya sa James chapter 2, verse 18, but someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God, you do well. Alam mo kung anong ibig sabihin nito? Ang sabi ng salita ng Diyos, meron kang ang pananampalataya pero wala ka namang pagsunod. At ang sabi ng salita ng Diyos, sa verse 19, kahit ang demonyo may pananampalataya, ang demonyo naniniwala pero at nangangatal pa. Ngayon ang tanong ko, anong pinagkaibahan natin sa demonyo? Kung hindi naman tayo susunod sa Kanya. Yes, our God is gracious. Yes, our God is merciful. Yes, our God is full of grace. But the biggest question is, pinayagan mo ba na ang dugo niya ay i-wash out ang lahat ng kasalanan na nasa katawan natin? Pinayagan mo ba ang Holy Spirit sa buhay natin na masunod natin kung anong pinagagawa niya sa buhay natin? Kaya sabi niya sa Matthew chapter 16 verse 24, then Jesus said to His disciples, if any one of you wants to be my follower, you must give up your own way. Sabihin mo sa katabi mo, give up your own way. Transition for Open Doors 2025, give up your own way. Give up your own way. Take up your cross and follow me. Give up your own way. Mga kapatid, ang dami mong sakripisyong ginagawa dito sa paglilingkod mo, pero hindi mo nagagawa kung anong pinagagawa ng Diyos talaga sa'yo. Naglilingkod ka nga, pero hindi mo naman binibitawan ng lahat ng mga puot, galit sa puso mo. Naglilingkod ka nga, pero hindi mo naman gustong sundin kung anong pinagagawa niya sa'yo. Give up your own way. Ang sabi sa'yo, pumunta ka ng ganito, hindi ka nagpunta. Hindi mo ba alam may pagpapala pag may sinabi sa'yo ang Diyos na pumunta ka? Give up your own way. Give up your own way. Hindi natin pamamaraan ng Diyos, pumasok tayo sa pamamaraan ni Lord.
Transition for open doors. In that transition, there's a change. Ano yung kailangang maging change? Kailangan munang mag-change ang pagkatao natin. Kailangan munang mag-change ang pag-iisip natin. Kailangan munang magbago ang mga desisyon natin sa buhay. Kailangan munang magbago saan ba ang clean inclination ng puso natin. Diyan ba sa ambisyon mo o doon sa purpose na nilagay ni Lord para sa buhay mo? Saan nakakiling ang puso mo? Give up your own way. Take up your cross. Kahit ano pang tiisin, kahit na ano pang mangyari, kahit na gaano pa kasakit, kahit na gaano pa kahirap, Lord, I will take it up and I will follow you. I will follow you. I will follow you. If you try to hang on to your life, you will lose it. Kapatid, you will lose your life if you keep on hanging on to this. But if you give up your life for my sake, you will save it. Ibig sabihin, nasa desisyon natin nakasalalay kung paano tayo makakaalis sa kahabag-habag na kalagayan natin. Magdesisyon ka, magsisi ka. Ang totoong pagsisisi, hindi lang nakanti ang damdamin natin. Ang totoong pagsisisi, give up your own way. Take up your cross and follow me. For what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Meron pa kayang mas mahalaga sa kaluluwa mo? Tingin mo ba mas mahalaga ang kayamanan mo kaysa sa kaluluwa mo? Tingin mo ba mas mahalaga ang negosyo mo kaysa sa kaluluwa mo? Tingin mo ba mas mahalaga ang anak mo kaysa sa kaluluwa mo? Tingin mo ba mas mahalaga ang kayamanan mo kaysa sa kaluluwa mo? Give up your own way. Ngayong umaga, alalahanin nga nating lahat. Bakit kaya 2 years ago na yung last na pagkilos ng Diyos sa buhay ko? Bakit kaya ang tagal na? 20 years ago? 5 years ago? 6 years ago? Gano'n nakatagal yan? Bakit kaya gano'n nakatagal? Alam mo sa sarili mo may pinagagawa si Lord sa buhay mo na hindi mo nasunod. Pupwedeng sinabi ng Panginoon sa'yo, umalis ka na dyan, hindi ka pa rin umaalis. Pwedeng sinasabi na ni Lord sa'yo, iwanan mo, umalis ka na sa maling relasyon na yan, pero hindi ka pa rin umaalis. Pwedeng sinabi ng Lord sa'yo, na patawarin mo siya, hindi ka pa rin nagpapatawad. Pwedeng sinabi ng Panginoon sa'yo, na ibigay mo ito para sa akin, pero hindi mo pa rin ginagawa. Kaya kahit na anong paglilingkod na ginagawa natin, ay napupunta sa wala, kasi may bagay ka na hindi gini-give up na alam mong pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Get right with God. Wala tayong malilihim sa Diyos. Lahat ng nasa kaibaturan ng ating mga puso ay alam ng Diyos. At ang lahat ng mga nasa puso natin, pag hindi nakita si Jesus Christ dyan, hindi nakita ang dugo ni Jesus Christ dyan, walang naging pagbabago sa nature natin, hindi mo ba alam na hindi ka makaka-excuse, hindi ka makakatakas sa judgment ng Diyos? Pwede kang makatakas sa mga pastor natin. Pwede kang makatakas sa mga leaders natin. Pwede kang makatago sa amin. Pero kapatid, sa Diyos, hindi ka makakatago. Get right with